kumbaga parang kulang na lang sabihin niya na heads will turn. Pero nag-concentrate lang sa DPWH, nag-focus lang sa kontratista. Pero sino is for really the people behind it, diba? Pinagluloko lang ni Marcos Jr. ang mga nakinig, naniniwala sa kanyang sinabi sa SONA patungkol sa isyo ng flood control. Mga kababayan po natin, napuntahan muna natin. Sabi ni Marcos Jr., mahiya naman kayo. Marcos order proof on possible corruption and flood control projects. So yan po ang kanyang sinabi. Gusto niyang paimbestigahan, alamin, at sinasabi niya pa nga na talagang may corruption sa isyo ng flood control. At ang kanyang pinagsasabihan at ang kanyang tinutukoy na nagkaroon, humawak, may mga allocation para sa flood control ay ang mga kongresista na tawang-tawa pa, nagsitayuan at nagsipalakpakan. So tila ba lumalabas na scripted lamang at isang circus palabas yung issue po na paimbestigahan ang flood control. Yan po yung ating pag-uusapan at ang komento po ni Mayor Magalong. At yan din po ang nakikita ni Mayor Magalong na para sa kanya, naglulukuhan lang at ito po ay nakikita na isang kasinungalingan lamang dahil sapagkat yung mga kongresista na involved sangkot po dito sa maanumalyang flood control ay nagsipalakpakan at nagsitayuan pa. Yan po yung ating pag-uusapan. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang i-like o share, or pa-subscribe naman ng channel na ito, mga kabayan po natin. Isang like lang o isang subscribe lang, masaya na po tayo. And of course, maraming salamat sa mga sumusuporta sa ating channel, sa ating pagsasama sa isang Manang Inday Foundation Incorporated, sa paglalike nyo po, sa ating pagsasama sa pamimigay ng palibreng bigas sa mga binaha, sa tulong, sa sponsor na si Manang Inday Foundation Incorporated. Maraming salamat po sa inyong lahat. And anyway, simulan po natin dito sa naging interview po ni Mayor Magalong, mga kababayan po natin. At ito na nga, naglabas ng kanyang opinion or komento si Mayor Magalong base po sa kanyang napanood at obserbasyon sa nangyaring SONA ni Bongbong Marcos. At balikan natin din saan-saan po ba napunta itong mga flood control na ito na kung dati pinagmalaki niya, ngayon ay gusto niyang imbestigahan. Let's go, mga kababayan natin. Yung very glaring yung palakpakan, sigawan, howling ng mga mambabatas. At nalungkot po ako dahil parang height of mockery and callousness because at the end sila naman yung involved dyan Sila naman. Di ba? Kababayan natin. Sabi ni Mayor Magalong, ang kanilang pagsisigawan, palakpakan, paghiyawan, parang paglulukuhan lamang sapagkat sila naman ang involved. Yung mga pasimuno dyan sa mga kalokohan na yan. Di ba? Parang inosente pa sila. Callousness. Tinan mo, Parang inosente pa sila. Hindi nila yan, hindi na maloko itong si Mayor Magalong. Dahil alam ni Mayor Benji Magalong itong mga ginagawa ng mga kongresista. Naniniwala ho ba kayo doon sa sinasabi po ng Presidente, with all due respect, sa lahat, na meron siyang binabanggit dito, na strong words po ito Kung inyo pong pinanood nga po ulit, di ho ba? Meron pong sinasabi niya na mangyayari na reporting ng DPWH at audit na mangyayari at isa sa publiko ang lahat ng mga sangkot dito kasama na ang mga kontratista. Tama ho kayo, Yan po yung words na na-emphasize, Yan po yung mga key takeaways po doon. At talagang unang-una, initially ho talaga, natuwa ho ako doon Sir Ted. At nabanggit na ho yan na sa susunod na araw, magkakaroon ng investigasyon at talagang, kumbaga parang kulang na lang sabihin niya na heads will turn. Pero nag-concentrate lang sa DPWH, nag-focus lang sa kontratista. Pero sino is for really the people behind it, diba? Ito namang mga kongresista ho Kasi tingnan niyo po mga kababayan po natin, di ba? So, nabutasan pa rin po si Marcos Jr. ni Mayor Magalong. Kasi ang pinagpupukusan lang ni Bongbong Marcos, ay ang DPWH at ang mga kontratista. Sabi nga ni Mayor Magalong, yung mga kontratista na yan, yung umahawak yan sa kanya, ay hindi lang DPWH, kundi yung mga kongresista mismo, yung pumipili sa mga kontratista. Diba? DPWH lang yung umahawak ng pondo, pero yung nagpapa-implement ay ang mga kongresista. So, lumalabas po mga kababayan po natin na ito ay isang kadramahan lang na sinasabi ni Marcos Jr. Naalala nyo ba yung patungkol naman sa issue ng smuggler? Naniniwala tayo doon, napakaganda ang kanyang sinabi,
na sinabi niya, hahabulin niya yung mga smuggler, hoarder ng mga produktong agrikultura at kung ano-ano pa na nagpapahirap sa ating bansa. Pero ano nangyari mga kababayan po natin? Wala. No? At hindi lang po yan. Puntahan din natin yung issue po ng Pogo. Pinasara yung Pogo na hindi nila kalyado. Ang sinasabi nilang mga illegal na nag-ooperate. Pero yung ibang logo na ibang Pogo nag-ooperate pa rin. At hindi lang yan, no? Dinagdag pa nila itong Pigo, yung Philippine Inland Gaming Operators, 'di ba? O sa tawagin na natin sa sikat na pangalan na Scatter. Scatter times 10, 'di ba? Pero marami po yung naloko, marami po yung naghihirap. Never niya pong binanggit. Na kung ayaw niya talaga ng sugal, ayaw niya ng Pogo, bakit pinagawa ang Pico? Tandaan natin, no? Sila ay nakikinabang sa mga illegal na sugal na yan. Kaya hindi mapasara ni Bongbong Marcos. No? Ang kapal ng mukha, binanggit pa nga yung pagkapanalo ni Tory na wala namang kalaban eh. No? At siya lang gumawa ng kanyang sariling laban. O balik tayo dito sa issue ng mga kongresista, mga kababayan po natin. No? Nakita nyo naman, nagpapalakpakan sila, naghihiyawan. Kasi hindi pala babanggitin ng mga kongresista, DPWH lang, at the same time, mga kontratista. Eh di, nalinis pa sila. No? Ligtas pa ang mga kongresista dito po sa investigasyon ng flood control. Sino, tingnan nyo na lang ho, sino ho ba ang namimili ng kanilang mga district engineer? Sino ho ba namimili ng regional director? At bakit ang konglista, mga lawmakers ang namimili, hindi yung secretary ng DPWH? Ibig sabihin, may conspiracy, may complicity. At saan ho nagkakaroon ng conspiracy? Yan po yan, sa mga kickbacks na yan. Sa mga... di ba? Sila yung namimili, sila nagkikickback, sila yung nagkakaroon ng hatian eh. Oh, yari sila dito kay Mayor Magalong. Yan, sa mga porsyento. Sa pagpili ng mga contractor, favored contractor, na karamihan din, politiko din ang mga contractor. Di ba? Tingnan nyo po mga kababayan po natin. Ito sinasabi ni Bongbong Marcos, mga kababayan, ha, patungkol dito sa ito, no? Okay? Patungkol dito sa flood control na ito, na sariling imbestigahan niya, mga kababayan po natin, no? Kaya nagpapalakpakan, naghihiyawan ng mga kongresista, kasi parang nilinis pa sila dito, kasi tinulak sa mga DPWH officials at mga kontratista itong issue ng flood control. Ang DPWH naman, no, ilalabas daw po nila kung saan po pinapagawa yung mga flood control. So talagang ito ay scripted at lumalabas para sa akin ha, mga kababayan, na gusto lang lukuhin na naman ang taong bayan. So gaano ito ka-epektibo? Kaya po ba ito ng issue ng mga smuggler at hoarder na sinasabi niyang may mapaparusahan, hahabulin niya? No? May makulong ba dito ng mga kongresista? May matanggal ba dito ng mga kongresista? May makulong po ba dito ng mga taga-DPWH? O baka yung mga kontratista lang, yung mga contractor lang ang babanatan dito? No? At ipapalabas na may mga kasalanan. Alam mo yung mga contractual na yan, yung mga kontratista, no? yung mga gumagawa ng mga flood control. Ginagawa nila base po sa budget yan. Kung malaki ang budget, siyempre maganda. Kung tinitipid ang budget, napupunta sa mga padulas, no, SOP, ano pa magagawa ng mga kontratista? Kundi, pagkasyahin na lang kung ano ang budget na meron. Kaya may mga marurupok, mabilis masira. Yan ang binulgar ni Mayor Magalong. So ngayon, pakinggan natin sinasabi ni Bongbong Marcos at tingnan nyo kung sino nagpapalakpakan. Kailan lamang, nag-inspeksyon ako sa naging epekto ng habagat ng bagyong Krising, Dante at Emong. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood. Bakit di niya pala binanggit yung bagyong Christine pagkatapos ng kanyang suna? At nabulaga siya na wala pala siyang flood control. May overwhelm ka pa, no? At sinasabi mong nasisira na sa baha. Tapos ngayon sasabihin mo na may mananagot. So sa isang taon na tinatanong ka patungkol sa issue ng flood control, na sinasabi mo nandyan, na overwhelmed, na anod yung iba, nasira yung iba. Ngayon gusto mo na pa-imbestigahan dahil suna na. Control ay palpak. At Palpak. Siyempre, ikaw yung presidente, sino sisihin? Ikaw. At yung iba, guni-guni lang. Nakakatuwa itong guni-guni daw po. Huwag na po tayong magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Inakausap niya yung kanyang sarili, mga kababayan natin. Mga kickback, mga initiative, errata, SOP, for the boys. Alam na alam ah. Mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan.
Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. So ayan, naghihiyawan po, nagpapalakpakan ang mga kongresista, no, na mga walang hiya na nakikinabang sa flood control, nakikinabang sa budget, nakikinabang sa SOP. Oy, nasaan na kasi yung mga pera ng flood control, no? Ito, kwentong barbero lang ito, no? Paglipas ng ilang araw ay wala na, makakalimutan na naman nila. At walang mananagot dito. Naniniwala ko na walang mapapanagot na mga kongresista na kumamkam ng pera, no, na nakialam sa mga proyekto ng DPWH. Tandaan natin, dapat DPWH ang magpapatupad. Pero ang may hawak di umano ng budget ay mga kongresista sa iba't ibang distrito na kaalyado ni Tamba. Balikan natin muna, no, yung flood control na pinagmamalaki niya, mga kababayan po natin. Ito, kung gaano niya pinagmamalaki yung flood control, ganito siya ngayong kagigil na gusto daw pa imbestigahan. Kasi hiyang-hiya na po si Marcos Jr. Araw-araw pa naman siya, no, binabanatan, iniinsulto dito sa flood control na ito. Balikan natin kung paano, gaano niya pinagmamalaki itong flood control na ngayon ay gusto niyang paimbestigahan. 5,500 flood control project ang natapos na at marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. Diba? Ang linaw ng pagkasabi niya, 5,500 na flood control ang nagawa pa at marami pang ginagawa sa ibang parte ng bansa. Maraming flood control projects na ang naitayo at nakumpleto ng pamahalaan. Yan ay kung paniniwalaan ang binanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address o SONA noong nakaraang taon. Pero taliwas ang nasaksihan ng mga mamamayan nang sunod-sunod na dumaan sa bansa ang malalakas na ulan. Sa ilalim ng Marcos administration mula 2022 hanggang 2025, may alokasyon na higit sa 1 trilyong piso ang gobyerno para sa flood control batay sa datos ng Department of Budget and Management. So, ngayon nakita niyo po, mga kababayan po natin, kung magkano binadget pala nila sa kanyang administrasyon dyan na pinagmamalaki niya na flood control is almost 1.2 trillion, mga kababayan po natin. Pinagmamalaki niya, pinagmamayabang niya, no? Pinanindigan niya na talagang may flood control. Ngayon sa SONA niya, nagbalat sibuyas, no? Biglang hinubad ang kanyang maskara at sabihin na papaimbestigahan niya kung sino man, di umano, itong mga involved at sangkot dito sa anomalyang 1.2 trillion, almost 1.2 trillion na budget sa flood control. At alam nyo, posibleng ibabalik na naman ito sa nakaraang administrasyon, mga kababayan po natin. Itong investigasyon na ito, baka ito ay isang propaganda naman at isisi sa nakaraang administrasyon yung mga proyekto nitong flood control nila. No, baka magtitwist na naman sila dito. Pero wala na, mga kababayan po natin. Sunog na sila, sirang-sira na sila sa taong bayan dahil sa kanyang mga kasinungalingan. So ngayon, paano niya ito matama? Paano niya matama yung sinabi niyang mali sa isang gimmick or drama, propaganda, no? At pakikipagsabuatan para lang may maipalabas, nagagawa po siya ng aksyon dito po sa isyu na ngayon ay pinanggigigilan ng taong bayan at hinahanap nitong napakalaking flood control. Baka dito, no? Baka doon, pinsala sa iba't ibang parte ng bansa. At lumalabas po, mga kababayan po natin, na yung Bicol Region ay napakalaki pala ang kanilang natanggap. No, nakatanggap sila ng 31 billion piso umano mula 2023, 2024, 2025 na budget. Ngunit ang Bicol kapag umulan ay sinasalanta po ng napakatinding baha. Yun nga sinabi ni BP Sara, di ba?